Good morning, Kuya! It's a Wednesday. Tama na yung pagkakasabay. Tayo ngayon, wala na sa ulan. Oo. Ay nga, Wednesday ngayon, tama ka dyan, Wednesday. Kong. December 7 and it's 5:13 in the morning. It's midweek, di ba? Midweek, Work week pa rin. So yung mga dapat gumising dyan, gumising na para sa kanilang mga trabaho, para hindi ma-traffic. And of course, dun sa mga papasok sa school, gising-gising na rin para hindi rin malate. December 7, sa history, yun ang attack ng Japan sa Pearl Harbor. Pearl Harbor. Yeah, I watched that before. Pearl Harbor. December 7 yun. Oh, and the Japanese Prime Minister will be visiting Pearl Harbor, I think, for the first time. Interesting. Interesting yan. Pero ito nga, since napag-usapan natin yung mga Pearl Harbor na yun, marami kasi mga namatay sa Pearl Harbor, di ba? And of course, yung mga namatay na ba yun? Tsaka yung tanong ko rin sa inyo, do you believe na yung death, di ba, nakatakda na? Ikaw, Kong and Kikay. Oh, yes. Oo. It's the will of the Lord, di ba? Yung Yes. pagkakamatay ikaw. Ako din. Oo, nakatakda na yun. Pero yung mga, kasi yung katanungan natin nga ngayon ay yung meron po bang nakasulat sa Biblia na may taong aksidenteng namamatay at hindi ayon sa kapahintulutan ng Diyos, di ba? So, sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Basahin natin ang Mateo 10 at 29. Pakinggan nyo. Himbaga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya. Yung maya nung panahon ni Kristo, dalawang maya, isang beles. Parang yung isang pera. Nakakita po ba kayo ng isang pera natin? Dinatnan nyo pa yun. Yung mga matatandang kagaya ko, those were the olden times when we can buy something out of 1 centavo. Have you seen that 1 centavo, Philippine centavo? You can buy 2 pieces of hopiang hapon with 1 centavo. Kasi po, nung nag-aaral ako when I was in grade 2, my mother will give me 5 centavos and I can buy hopiang hapon, tira-tira, mga kung ano-ano, mga candy ng bata sa 5 centimos. Yung isang pera, parang yung isang beles, nakakabili ka ng 2 maya sa isang pera. Di ang mura-mura pala ng maya. Ang mura-mura. O anong sabi? At kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. Kahit isang maya pala hindi mamamatay kung hindi pahintulot ng Diyos. So pag may namatay, tao ka pa naman, pahintulot ng Diyos yun dahil mas mahal ka sa maya. Ang isang maya hindi mahuhulog sa lupa. Let us read that in English. Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father's will. See? Not one sparrow, not one bird can be caught or can be killed without the permission of the Father. So with Christians, none of us will die if it is not permitted by the Father. So there is no such thing as untimely death. Because when you die, it is permitted by God. Not a small bird will die without the permission of the Father. Meaning, it follows, because we are more valuable than birds, then we will not die without the permission of the Father. If we die, it is God's permission. Yung naguhurmentado, napatay ka, permission na ng Ama yun. Kasi kahit may magurumentado, kung hindi mo pa oras, kahit magurumentado lahat, nakatago ka sa kwarto, di ka naman niya makukuha. hindi mo pa oras yun eh. But if it is the permission of the Father and it is the hour that you will really die, then all of you riding in that plane will all together be. And that is your hour. Let us read. The book of Hebrews chapter 9 verse 27 says, sa Tagalog, kung papaanong itinakda sa taong mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. It is God that appoints the day of our birth and of our death. Nobody can deny that. Kaya pag namatay, kagustuhan na po ng Diyos yun. Kasi kung ayaw pa ng Diyos, ganito meron nagpakamatay uminom ng lason, nakatira siya sa squatters area. Yung asawa niya kasi ng babae, uminom siya ng Clorox.
Nagpakamatay, bumubula ang bibig. Walang tao, kakakawag, nahulog. Kangkungan yung ilalim nila eh. Nakainom ng maraming tubig, nawala yung laso, nabuhay pa. O, biro mo yun. Kahit magpakamatay ka, pag ayaw pa ng Diyos, di ka mamamatay eh. Pero kahit ayaw mong mamatay, pag gusto na ng Diyos, wala ka nang magagawa. Yun po ang dapat nating makita. O yan na, sabi ni Brother Eddie Soriano, there's no such thing as untimely death. Diba? If it's the will of the Lord na ikaw ay mawala na dito sa ating mundo, yun ay pahintulot of course ng ating Panginoon. Walang accidental na pagkakamatay. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eddie Soriano, para po dito sa ating Biblically Speaking. And Wednesday, of course, nandyan ang ating quick meal. Tama po yun. Hi, Monica. Good morning. Hello, Kikay. Good morning. Oh, good morning. Oo, marami ang napapagod na ngayong Wednesday. Midweek na kasi, kalagitnaan na ng week. So, syempre, yung iba, ang dami ng ginagawa, no? Yung iba naman, looking forward to the weekend na. So, medyo confused ang mga tao sa mood nila. Usually, pag Wednesday, nararamdaman mo na yung pagod, ano, Correct. nung dalawang araw. Pero meron pa tayong dalawang araw. Oo. Kaya naman, kailangan natin ng pampa-energy natin ngayong morning, Kikay. So, ano ba ipe-prepare natin? Yes, naku, ang gagawin natin, mga pang-social ito, saucy omelette. Saucy, as in saucy? Like masos na social. Yummy. Mas-saucy sa siya. Saucy. Saucy, saucy. O ito nga yung ating mga ingredients Ano, Kikay? para gawin itong ating saucy omelette. Siyempre, meron tayong sausage. Oo, Okay. meron din tayo na hotdog. Pwedeng sausage kung ano yung preference na ating mga kasambay. Yes. Meron din tayong ham. Tapos, Monica, we have Salt. and Milk. Yes. And meron din tayo na Cheese. butter And cheese. cheese. Ketchup, And onions, egg. At pinakabida sa lahat dyan ay ang egg. Oo, dahil hindi tayo makakagawa ng omelette without egg. Correct, Oo, diba? Kaya simulan na natin ang paggawa ng ating saucy omelette. Okay, number 1, spray ang ating cooking oil sa ating pan at Ilagay ang egg plus ang cheese. Flip it over kapag ito ay naging buo na. tapos ilagay ang ating ham at onion kasama na rin ang ating hotdog and butter. Halu-haluin, igisa-gisa. Pagkatapos, ito na, para maging saucy siya, ilagdag ang tomato sauce. And salt and pepper para mas malasa at lagyan na rin ng gatas para creamy. At ayan na, ilagay na ang ating sauce sa ating Omelette as a topping. And ito na siya! ayan na. Tapos meron tayong leafy garnish on the side. Oo. Tikman natin. Ayun. Tikman natin. Ko, Kikay. Gusto ko ng fork or Distance. something. Kasi mahilig talaga ako sa... Ay, mali. Ayun. Ayan, ayan. Ay, mahilig One kasi for talaga you. ako sa Mahilig ako sa omelette. Omelette. Oo. Actually, kahit ano luto ng egg gusto ko. Ako Mahilig din. ako. Either sunny side up, scrambled, salted, or whatever. Basta Oo, egg. mahilig ka rin sa itlog. Grabe to si Kikay, di ba? Ayaw niya ng itlog eh. Kaya dapat napapareserve kayo sa akin sa kapagkainan. Correct. Oo. Masarap to, ha? Kikay, alamin mo muna. Muna siya ng ka. itlog. Habang kumakain kayo. Alam mo, ang gusto ko dito, merong cheese sa loob. Hindi lang siya yung plain na omelette na nakasanayan ko. Omelette I like it. Ngumunguya pa ako tapos si Kikay. Tapos siya mag-spills. Walang nguya-nguya. Alam mo, Monica, minsan kailangan mo magtrabaho at magsalita. Pwede Oo. sa cooking show, no? Bilis niyang tumikim, tapos meron agad siyang comment. Pwede Hindi nga, masarap ano, ito nga, Masarap siya. Oo. Pangatlong ano ko na to, pangatlong tikim ko na. Ayan, perfect na perfect talaga ito in the morning, no? Dahil madaling i-prepare, plus masarap, and siguradong ma-enjoy ng buong family. Masarap to pag may kanin, no? Totoo. Kikay? O kaya bread on the Bread, side. toasted bread. Yes. Tapos samahan mo pa ng orange Yung juice. mga leftovers nila, pwede And nilang topping. gawing omelette din, di ba? Yung mga leftovers nila, like yung mga sausage, Sarap siya. kanina yung mga ham na natira dun sa mga dating ulam nila, pwede nilang gamitin pwede yan. omelette yan. Ayan. Maraming salamat, Kikay, sa pag-prepare. Yeah. Quick me! Oo, maraming salamat din, Monica, at nagustuhan mo. At syempre, sa ating assistant over there. Yes. O mga kasangbahay, ngayon meron na tayong energy to conquer the day and to start it. O, di ba? Alamin natin magkano na nga ba ang mga pangunahing bilihin dito sa Blumentritt Market para sa ating Palengke Price Watch.
Good morning, Kuya. Ako po si Sinaida Albos. Ako si Elizabeth Castelo dito sa Blooming Street Market. Ang presyo ng aming gulay, repolyo, 70 po kilo. Bawang, 140 kilo. Kalamansi, 40 kilo. Kamatis, 50 per kilo. Sibuyas, 60 per kilo. Luya, 70 per kilo. Yung carrots namin, 120 kilo. Sili ang labuyo, 500 kilo. Tapos yung berde, 200 ang kilo. Ang ampalaya, 10 ang tali. Malunggay, 5 pesos ang isang tali. Pechay, ang isang kilo niya ay 60 pesos. Ang beans, 60 ang per kilo. Pepino, 60 ang kilo. Okra, 5 ang tali. Pechay Baguio, 70 kilo. Labanos, 40 ang kilo. Papaya namin may 20, 15. May 10. Gabi, 50. Sayote, 40 ang kilo. At yan po ang presyo ng aming mga gulay. Thank you po sa Good Morning Kuya. Hi! Maraming salamat sa inyo, mga vendors natin dyan sa Blooming Street Market. Ha? Kung malapit kayo sa area na yan, naku, pumunta na kayo dahil malay mo ha, makabuena mano pa kayo. Yan po ang ating Palengke Price Watch for today. At syempre, kikay dun sa mga gustong magkonsulta at may mga katanungan patungkol sa kanilang kalusugan o kaya ay legal concern o kaya ay PhilHealth dahil Wednesday is PhilHealth Day din yan. Mag-text o tumawag po kayo sa mga sumusunod na numero. Yan po ang 442-6256 o kaya ay 442-6257. Ang aming Globe number po ay 0995-582-3762. Ang aming Sun number ay 0932-947-5386. Pwede rin po kayong mag-send ng mensahe sa aming Facebook account www.facebook.com/goodmorningkuya. Huwag niyo lang pong kaligtaan ang inyong mga pangalan, edad, lokasyon, at syempre ang inyong katanungan dahil nandito po silang lahat para sagutin ang inyong mga legal, medical o kaya ay PhilHealth concerns this Wednesday morning. And good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la. Nagbabalik po ang Good Morning, Kuya. December 7, Wednesday. Time check tayo. What time is it? 5:30 in the morning. Oo. Since kanina nakapag-quick meal na tayo, ready na silang kumain o tapos nang kumain. Ganun din, nakapagdasal na rin tayo. Ngayon naman, physical exercise. May kasabihan nga tayo, mag-exercise muna tayo bago Tuwing umaga. Tuwing umaga, diba? Ayan. Kaya ito ang ating Fitness 101. Pag-usapan nga natin yung ating pagbabawas ng timbang, di ba? Pinag-usapan nila dyan sa O Movement Gym, yung kanilang cardio workout para kayo ay makapag-burn ng at least 500 calories. Pero ano-ano pa ba yung mga workout na pwede natin gawin aside from cardio para tayo ay magbawas ng timbang? Panoorin po natin to. Good morning, Kuya, at sa ating mga kasambahay. Welcome back po dito sa O Movement Gym. Today is Wednesday, ang day 3 ng ating fitness workout with Len para sa kanyang losing weight program. So for today, we are going to do a total body conditioning using her own body weight. So ang ating unang exercise ay ang tinatawag na wood chop. Okay? So wood chop, from a squat position, ito-throw mo lang yung iyong kamay. So, make sure na nagko-contract din ang iyong abdominal.
beginners, you can do these exercises for 10 repetitions, at least 3 sets. Ang susunod naman po natin ay goblet squat with reach. Okay, so start tayo with a squat position. In your case, Len, you may just use your weight. I'm going to use dumbbells para naman po doon sa mga naghahanap ng intensity. Okay, squat position. Make sure yung elbows mo ay tatama sa iyong tuhod. Okay, goblet squat. Okay, and then reach. Ibababa ang kamay and then up. And then down. Okay. Up, down. Reach. Up. And okay. And up. Down. Okay. Ang ating third exercise ay tinatawag na good morning with reverse fly. So basically, ibibend mo lang ang katawan mo. Okay, bend position. And then, ipa-fly mo lang yung iyong kamay. Make sure na nakagano na lang para may point position ka. So, yung ginagawa po niyang pag-fly, this is very good for her back. For our second set of exercises, ay bicep curl. Hindi mo ilalapat yung dumbbell sa floor. Okay? So, kung kaya mong ihangang paa, para mag-contract ang abs. Okay? Go. Curl. Good. 2 and 3 and 4. 2 and 1. For our next exercise, it's chest fly, but this time, lying po ang gagawin natin. At the same time, sasabayan po ulit natin ng abdominals. Ang ating po susunod na exercise ay tinatawag na kneeling tricep kickback. So, nakaluhod po siya while doing her tricep kickback. Next exercise for our abdominals ay ang trunk twist. So basically, iti-twist lang po niya ang kanyang katawan. Pwede rin pong nakahang ang kanyang paa. Try natin, Len. So it adds more contraction po sa ating abdomen. Ang ating last exercise for her abdomen ay tinatawag na hip crossover. O minsan, ang tawag din nila dito ay wiper. Kasi para tayong wiper kung tingnan. So, spread mo lang ang iyong kamay. Okay? So, for beginners, nakalapat po ang inyong paa sa floor. Okay? Iti-twist nyo lang po ang inyong hips. Left and right. Okay? Sa ating mga intermediate level, pwede po nating ihang ang ating legs. Okay? And go. More. Sideways. Okay. Go. So there you go mga kasambahay. Nakita nyo po ang total body conditioning using her own body weight. So bukas po abangan nyo kami para naman sa strength and resistance training ni Len. Dito lang po yan sa O Movement Gym. So for those of you na naghahanap po ng mga fitness center, you may call us at telephone number 345-2199 or text us at 0932-875-0831. You may also check our Facebook page, O Movement Gym. So once again mga kasambahay, magkita-kita po ulit tayo dito sa O Movement Gym. Dito lang po yan sa Good Morning, Kuya! Pawis na pawis yung client, diba? Napagod talaga dun sa workout na binigay ng O Movement Gym. Maraming salamat sa kanila. Pero aside from that, diba nabanggit nga kahapon ni Doc Janice na aside from exercise, kailangan may katuwang tayo na pagkain dyan. Pero alam nyo ba yung technique para pumayat yung isang tao talaga? Si Kikay kasi nilulunok lang, diba? Dapat daw mas mabagal yung pagkain. Kasi may studies nga sila na ginawa sa Amerikano. Kinumpare nila yung 4,000 na katao dito. Yung 2,000 ang ginagawa nila pag kumakain
ng pasta, slow mga 30 minutes bago maubos yung isang serving ng pasta. And when we say slow, Rina, it's about chewing. Yeah, oo. Not lang mabagal ng pagkain. Oo, It's chewing talaga. properly your food. Yun yung ginawa nila. So, mas pumayat daw itong 2,000 na katao na ito compared dun sa 2,000 na in 5 minutes, naubos nila yung isang serving ng pasta agad. Rina, yung Sinasabi food nila, ba kailangan completely saturated na sa mouth mo before you swallow it? oo. Yes, you know kasi Kikay, hindi lang siya basta pangpapayat din because you Absorb most likely nutrients. absorb all the nutrients That's when you right. chew the food. You shall chew them. Improve your Si Rina. digestion also. Eh, kung konti na nga kinakain, paano papahabain ng mahaba? Pero chinuchew niya siguro, chinuchew niya. Ano dito pa rin yung mga kinakain niya. 5 butil ng bigas. O, di, ano yan? 1 butil, 5 minuto. At least 30 minutes maubos kung lahat yun. Tsaka, aside from na-absorb mo nga yung nutrients mo, it improves your digestion also. Metabolism. Meron kasing hormone na nagsisignal sa ating katawan na satisfied na yung ating katawan. Yes. No? So, ito nga yung hormone na ghrelin kung tawagin nila. No? So, kapag habang kumakain tayo, nag-i-increase yung ghrelin natin, sinasabi na, uy, puno na tayo, we're satisfied na. Kaya mga tips nga nila, bago daw kayo kumain, kung gusto nyo mag-lose ng weight, uminom din kayo ng maraming tubig daw. Before. Oo, Oo, before dapat kayo before. kumain. 30 Para minutes. at least yung feeling nyo is full na. Oo. your meal. Kasi pagka during... During din pwede. Hindi. Yung Sa akin, konti pa, konti-konti. Talaga. Kasi ang alam ko naman dun sa during, di ba parang hindi daw maganda yung proper alam ko digestion before. pag ano. But Dapat before, before but talaga. not Na necessarily during. Para maybe you're that's not- feeling na Okay, full Monica, ka may na. question Ano? rin. Ano? Pag gulay, ano yan? Mas mabilis siya maglunok? Nilununok o lang niya. mabagal? Actually, May from the ganun very ba? start, hindi siya pumapasok sa buhay. Ando na siya sa fluid. Kaya niya ilong niya pag kinakain niya yung gulay. Lunok na rin. Tsaka yung wag daw kayong nasasanay na kumakain kayo habang nanonood kayo. Kasi 'di ba kapag kumakain kayo habang nanonood kayo, kumakain lang kayo. You don't enjoy the food. Parang pasok lang ng pasok lahat ng food intake na, 'di ba? Mas maganda daw na parang na-enjoy niyo yung food nyo, mas relaxing din kapag mas mabagal. Tapos liitan nyo daw yung mga serving sizes nyo. Kunyari malalaki yung mga kutsara nyo sa bahay, yung mga utensils na ginagamit nyo, mas liitan nyo daw. Yung Totoo ba yung ano? Yung may butas sa gitna. Oo. Para lahat hindi mo nakukuha. Uy, girl, may katanungan ako. Totoo ba yung nabasa ko sa isang magazine na mas less ka daw kumain kapag yung mga plato nyo sa bahay or sa mga restaurant ay blue or mga dark colors? Ay, hindi ko Kasi daw alam hindi yan. ano to. Hindi ko Mas alam hindi yan. daw. Kasi kapag red, yellow, orange, or white, Yes, it promotes kasi yung yung kaya 'di ba nakikita mo yung mga mostly mga restaurant, Restaurants, mga yeah, fast red. food, Mga matitingkad red, yung kulay. orange, yellow kasi nga it promotes appetite. Aha. Pero pagka darker colors, kaya tama dun yung sinabi nila na hindi sila masyado nakakakain kasi nga darker color. Pag gutom, baliwala Totoo yan. yan. Actually ako ganun din, pag gutom Tsaka kain. huwag nyo isa-starve yung sarili nyo. Kasi the more na Right, nagsistarve kayo, diba, the more na nagkakaroon kayo ng binge eating. Yeah, Tinatawag nila, sobra-sobra. Kailangan 5 small meals a day daw kayo. Ang tao kasi pag tumungtong na daw sila ng 25 years old, ay nagigay na tayo ng 1 pound a year. 25. Oh my God. 25 years old. Yun yung Magiging na average ako nila. ngayon. Yun yung studies nila sa 25 Amerika. na. Kapag tungtong mo ng 25 years old, 1 pound a year. May nag-advise lang sa akin, sabi sa akin, pagkakain ka sa buffet daw, bilisan ko yung pagkain ko para masulit. Kasi nga, pag matagal ka, nararamdaman mo na nabusog ka. So para masulit Yun mo yung na nga. binayad mo, Totoo naman yun. kumain ka daw So ng mas mabilis. mabagal, mas Oo. mabilis ka mabusog. Para masulit, Oo. di ba? Yan lang. Yan Advice lang. So, Kikay, wag mo lang lunukin ang inyong pagkain. Dapat i-chew mo rin siya. chew my food properly and Pagod not mo na always mga be in a 15 hurry. minutes hanggang 30 minutes. Nako, hindi na quick Kung may meal ang quick time. meal natin. Special talent ni Kikay yan. Siya yung nakakagawa. Nasa resume ko pa naman yan, nasa skills. Can eat, very briskly. Without chewing. Thank you, Rina, para sa iyong mga fitness tips. At ngayon naman, Kong, meron na tayong mga kasambahay na nagpadala ng kanilang mga katanungan para sa atin. Ikonsulta mo. Na natin, Kong, si Miss Maria Yolanda Gunday. Mula siya sa Santiago City, Isabela. Okay. May tanong po ako kay Kong Erin. May ikinulateral ang nanay ko na titulo ng lupa sa isang cooperative. Pagkatapos mabayaran ng nanay ko lahat ng loan at kukunin na ang titulo,
nawala daw po ng co-op, sabi ng legal counsel nila, magpagawa ng affidavit of loss at palalabasing ang nanay ko ang nakawala para makakuha ng owner's copy sa Registry of Deeds. Tama po ba ito? Ano po ang mas tamang gawin? Well, pwedeng gawin yun para mawala, no? Ang kailangan lang, yung cost ng litigation para makapag-produce ng panibagong owner's duplicate copy ay dapat sagot ng co-op yan. Dahil sila nakawala. Sila nakawala. Pero tama na ang dapat mag-file ng application for duplicate original copies the owner. So it should still be the person who will shoulder the cost, no? Publication, whatever filing fee should be the co-op. Medyo mahal ba to, Kong? Hindi ko alam, no? Usually kasi may publication 'yan, depende kung anong dyaryo na ipapublish yung title. Pero importante na nabayaran ng co-op yan because I'm sure yung nanay ng sender may dokumento na sinanlayan, Yes. tapos may dokumento na nagbabayad siya, Yes. cleared na siya, Yes. no? Pero sila yung nagwala. So karapatan ng nanay na sabihin sa co-op na sila yung mag-shoulder ng cost ng securing a new owner's duplicate copy. Alright, maraming salamat, Kong, sa sagot na yan. Pero may isa ka pa na tanong. Ito naman ay galing kay Ms. Rowena Garcia from Quezon City. May balak po akong kumuha ng postal ID at isa po sa mga requirement na hinihingi nila ay ang birth certificate. Meron po akong kopya ng birth certificate ko from NSO pero nakuha ko po ito 6 years ago pa po. Gusto ko po sana malaman kung valid o pwede ko pa rin itong gamitin bilang requirement o kinakailangan ko pa po bang kumuha ulit ng panibagong kopya ng birth certificate mula sa NSO. Mayroon po bang expiration ng mga ini-issue na copy ng birth certificate ng NSO? Sometimes wini-waive na ng ibang kumpanya kasi usually valid for. Meron naman nakalagay dyan valid for, no? So if the postal office will say okay na yan maski hindi na kailangan mag-secure ng panibago, sometimes tinatanggap na talaga yan ng postal office. So hindi na kailangan na kumuha ng panibago. So you just ask the postal office na meron kayong duplicate copy, no? Maybe it's not a certified copy, but it would prove that you were born. If that would suffice for the requirement of a birth certificate, bakit pumayag ang postal office, no? Then wala kang problema. Pero kung sasabihin ng postal office na kailangan kumuha ng panibagong NSO certified true copy, then kailangan kumuha. So, bumisita muna siya to ask. Yes. Ayun. Maraming salamat, Ms. Rowena. At mamaya, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng mga legal advices dito pa rin po sa ating programa para sa ikonsulta mo. Maraming salamat, Kung Erin. Yes, at punta naman po natin ang Manibela, no? Dahil alam naman po natin kung minsan pumapalya ang makina, no? Pagkatapos mag-start po natin yung makina niyan at kung minsan tayo ay bumabiyahe, pugak-pugak yung makina, no? So, importante na malaman kung ano yung dapat gawin natin at para malaman po niyan, panoorin po natin ito sa Manibela. Isa sa mga ginagamit na sakyan para ito yung mandar ay ang spark plug. Ito yung sumisindi doon sa siniksik o kinompress na fuel and air mixture. So, habang ginagamit natin ang sakyan, nagkakaroon ito ng carbon deposits, no? So, ang tawag nila doon, pagka napuno na, nalagyan na ng maraming carbon, ito ay fouled spark plug. At pagka nagkaganon, kadalasan ito, ibibigay na sakit ay yung hard starting. So, ang panlinis na ginagamit ay pwede itong cola o soft drinks at saka asin, itong salt. Ang gagawin natin, paghaluin natin yung soft drinks, no? At saka yung asin, yan, ang ratio niyan 10 to 90%. So, 10% ang salt, 90% ang soft drinks. At pagkatapos noon,
ibababad natin yung spark plug yan. Siguro mga 5 to 10 minutes. Ang mangyayari, it softens. So, palalambutin niya yung mga karbon na yan. At pagka malambot na, yan, kukuha naman tayo ng steel brush. I-steel brushin natin yan. Okay? Para maalis tuluyan yung mga karbon. Pagkatapos na malinis natin, susukatin natin yung gap, yung agwat ng negative electrode at saka yung positive electrode. Kinakailangan tama yung agwat. At ang kadalasan na agwat niyan ay 28,000 openings to 32,000 openings. So, kailangan natin ng special tool, yung feeler gauge o yung wire gauge. Pero kumisan, ang isang mekaniko wala siya nun. Pero meron tayong magagamit na ito'y madalas makuha natin, yung talim ng lagarin ng bakal. Itong talim ng lagarin ng bakal, ang thickness niyan ay lumalabas between 28 to 29,000 openings. So, pwede. Ipapasok natin doon sa pagitan ng gap. Ayan. So, kung malaki, wala kang gagawin kung pukpukin mo ng konti yung negative para dumikit doon sa positive, saka mo sukatin. Yan. Kasi kung masyadong malayo yung gap, mahina yung spark na ibibigay. So, hindi masusunog mabuti yung compressed fuel mixture. Pag dikit naman, wala naman spark na lalabas. Walang arc. So, hindi rin makakasunog. Pagka nagawa na natin yon, pagbalik sa sakyan, sigurado, madali nang umistart ang makina at hindi na palyado yung sakyan. Ang spark plug natin ay mayroong lifespan yan talaga. Para ma-maximize yung paggamit ng spark plug, kinakailangan yung preventive maintenance. So dapat, let's say, every 6 months, at the most, no, tatanggalin mo yung spark plug. Kahit na wala ka nararamdaman na problema, tatanggalin mo yan at dilinisin. Katulad ng ginawa natin kanina. Para humaba yung buhay ng spark plug mo. Nakakita ka na ng spark plug? Oo. Pag pag nagpapa-change oil ako kong, normally, pinapapalitan ko na rin yung spark plugs ko. So, sinasabay na nila. Ilan spark plugs? 6 ata. Tama ba? Pero iba-iba ba yun, Kong? O pare-parehas lang? What do you mean? Yung number of spark plugs. Yeah, mga 4. 4 to 6. Yeah, Yung 4 to akin, alam 6. ko 6 yung akin. Depende sa makina ng sasakyan yan. No, pero talagang panlinis ang coke, ha? Diba? Interesting to know. Ikaw ba kung ever na-try mong maglinis ng sariling spark plugs mo? Hindi. Hindi. Pinapalinis mo sa iba? Oo. Kasi medyo talaga siya, technical. So, Technical. yearly. Well, usually kasi kapag pinapasok mo naman yung sasakyan mo sa talyere, alam nila kung Nililinis na rin yan. kailan nila lilinisin yan. So they check your spark plugs, they check the air filter, lahat chine-check. No? So, chine-tune up. usually pag 5,000 kilometers or Or 6 10,000 months, kilometers, yun. Ngayon, every 6 months na. Oo, parang ang sabi sa akin, every 5,000 kilometers or every 6 months, depende kung ano yung mauuna. Kailangan Parang you i-check. have to check your car or let a mechanic check your car para daw siguradong maganda yung performance. Kasi, di ba tama ba kung, correct me if I'm wrong, parang nasa, talaga yan nasa maintenance nila. Kasi yung daddy ko lagi niya sa akin sinasabi na para siguradong, kumbaga, maganda yung performance ng kotse Yes. mo. Kahit nasabihin natin hindi mo masyadong ginagamit, di ba? Hindi naman ganun kabugbog, lagi mo ipapa-change Papacheck pa rin. oil. Papacheck mo lagi para talaga alaga siya. Maski luma yan. Yes, diba? Yun. Kung mababa yung kilometer reading na hindi ginagamit masyado, kailangan pa rin Yes. pinapastart yan paminsan-minsan para at least yung battery hindi nadidiscard. Oo. May nangyari sa akin, share ko lang dati. Ang tagal, siguro mga ilang linggo kung hindi in-start. Ginamit. Oo, At saka yung hindi car. ko in-start man lang in the morning. Hala, hindi na siya nagsastart. Battery. Oo, something to do with the battery. Tapos doon ko nalaman na kahit pala mga 5 minutes lang every day, bubuksan mo lang para mag-init yung makina at saka yung battery nga, hindi siya makatulong. So there, thank you so much, Gong, para sa ating Manibela. Okay. At Puntahan po natin si Attorney G. Beth at si Jokas dito sa ating huntahan. Good morning!
Okay, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It is 6:42 in the morning, Wednesday. Oh, syempre meron tayong guest sa Anything Under the Sun. Sino kaya? Good morning! good Nice to have you back, John. Hello again, Miss Joanne. Please have a seat, Welcome John. back. Yes. Ang pag-uusapan ngayon na araw na ito ay syempre yung thinking positive. Wow. Positivity. Being optimistic. Oh, ano yung thinking positive, John? Yun nga sinabi niya, no, thinking positive, it does not only stay in the mind, but also with how you act and how you exude this positivity to others. So, Ito ba'y nakakatulong sa masabi natin outlook ng isang tao? yes, definitely, no, and it's been backed up with mga studies na rin na being positive, and yun nga, it should be accompanied with how you act, tsaka mga ginagawa mo, may malaki siyang impact on your outlook nga with how you approach things and people. So, mas nakikita talaga siya. Kasi meron akong nakikilalang mga tao na always thinking of the worst. Kaya very gloomy parate. Tapos sinasabi ko, why are you thinking that way? Sabi naman nila, at least na-expect ko na. Expect the worst. Oo. Pero tingin ko hindi maganda yun eh. Oo. Kasi Diba? nga parang ini-invite na natin na pwedeng ito yung mangyari sa atin. Yun nga, siguro dinidefend nila na para prepared sila. Pero on the other hand, parang kung ini-expect mo, the more it will happen to you, so hindi rin maganda. So it would be, hindi naman sinasabi na kailangan unrealistic na yung iniisip mo na hindi, okay yan lahat, hindi ganon. It's good to be realistic din, but what's more important is you also have to invite the positivity into your thinking and actions. Pero how do you actually do that? Yung paano mo laging gagawing positive yung thinking mo? Kasi minsan, di ba, dahil na rin siguro sa pagiging realistic mo, no, you try to see things as it is, minsan talaga pumapasok yung mga negative things sa utak mo. So, paano mo pa rin mapipilit yung sarili mo? Dapat positive thinking ako. Kailangan yun, conscious effort talaga. Conscious So, effort. yeah, it really has to, parang magiging mindset mo siya. So, para sa iba, parang ano siya eh, parang it's really something that you will have to change in yourself. Kasi unless you do that, mas lalo kang mag-veer towards the negative or yun nga. Ang sinasabi kasi ng iba yung negative, yun yung real. But you make your own reality kasi in reality, you make your own reality. So, Miss John, is it the same thing for those na naka-experience na ng trauma? For example, may mga previous experiences na sila, kaya sila natatakot na gawin yung isang bagay at kaya rin sila parang may hindrance na mag-isip sila on a more optimistic side. yeah, yun mas mahirap sa kanila. But you can see, no, despite those experiences, meron pa rin talagang mga tao na nakaka-transcend or they can go beyond those experiences and still be positive about what they do, what they say. But it requires more effort for them. That's why mas kailangan din ng ibang tao na nag-influence sa kanila on positivity. So it's really good to surround yourself with people who are also positive. Kasi yun nga, nabanggit kanina, nakakahawa siya. Oh, yung isa sa mga nakikita ko, yung mga negative thoughts, no? At kung mangyari nga yan, mas nakakadagdag sa stress. Yes. No? At nakaka-apekto sa health ng isang tao kaysa yung positive thoughts. Yes, and it has also been proven medically nga na the more negative you are, the more negative your approach is, mas nag-respond yung katawan mo in that way. So hindi na sisecrete yung mga hormones na dapat would make us happy. So, hindi naman sinasabi na dapat stress-free ka. Hindi rin naman talaga totoo yun. The right amount of stress would help you definitely solve your problems, but you have to also be mindful na, okay, ito na yung limit ko. Okay, so I have to really consciously do something about it. And there are a number of ways aside from the issue itself. Like you could involve yourself in physical exercise. Yun, surround your people, surround yourself with people who influence you positively, and as well as your diet. So there are kinds of food that
definitely help Brings you. happiness. That definitely help you feel better or feel Yeah. happy. Sa studies mo, Joanne, sino ang mas nakaka-recover ng mas madali? Ang isang positive thinking person o yung person na sabihin natin negative pero alam niya yung expectations na yung reality na na hindi mangyayari kaya nakakatalon ka siya kagad. Actually, well, there are a number of studies about that, pero on what I've encountered more is really on positive outlook. So it really has an influence on how you are as a person. But there has to be a balance also. Being positive, as I've said earlier, hindi kailangan na hindi ka nagta-touch base sa reality. You know the reality, but you can still steer yourself to being positive. Kasi yung isa sa mga parati kong nakikita, well, for the people I encounter, mas matagal ang recovery time ng isang negative person who thinks of gloom and doom parati kesa isang positive person. And to try to draw that person back to the, to at least to make, that's part of life, you have to continue. Yes. Ang hirap. Yeah. Ang hirap. Oo, mahirap talaga kasi it's something na i-pull himself or herself out. So it's important na there is really social support as well. Although as much as possible we know ourselves, we can pull ourselves out, but there are really times that others could really help us more better. Sino mas nagkakaroon ng health problems? Ang positive o negative? Definitely. Negative. Yeah. Nega Mas may talaga. stress. Alam mo, may nagbigay sa akin before na isang parang cardboard siya. Tapos may mga positive advices doon every day. Tapos nakalagay siya sa kwarto ko, nakasabit siya. Tapos every day, every morning, Tinitingnan pagising mo. ko, pipikit ako, tapos pupoint ka ng kahit ano doon. Hindi ka nakatingin, pupoint ka. Tapos may positive advice ka makikita doon. It helps kasi, lalo na in the morning, when you start your morning na nasa positive vibe ka na, dire-diretso na yan napapansin ko. Pero pag minsan, pag inumpisahan mo yan na malamya ka, na parang you're expecting the worst, dire-diretso rin yung bad day mo, di ba? Kaya nga, isasama siya sa routine. So, I have clients also na kailangan parang deliberately sinasabihan ko sila na, okay, for a week, write 3 good things about yourself as soon as you wake up. So, may little diary sila. Yeah. So, that's what I mean by a conscious effort talaga. It's not something you do ever since you were young, but you will have to introduce something that you will include in your routine. And definitely kasama nga doon yung exercise and the kinds of food that you eat. Yung pagiging marunong mag-forgive sa sarili, yan ba ay sign ng positive character ng isang tao? Yes, that's Or one. kung hindi marunong mag-forgive, yan ang nagiging problema. Dahil sabi nga nila, if you know how to forgive yourself, you can move on. climb out of the hole faster. Yeah, that's right. Definitely, that's one. Okay, kasi para siyang excess baggage. We carry it in our backs every day, and we don't want that. It's costly. So it's something that we want to travel light lang tayo. In other words, so it's something that we would like to unload every now and then. Yeah, we all have our baggages, and if we bring it along with us wherever you go, then it will really tire us easily. Tanong, bakit may negative outlook ang mga tao? Mas marami, well, I don't know, no? Mas marami bang may negative outlook kesa may positive outlook o halos patas lang? O how does this develop in a person? Positivity, I guess, is really developed early on. So if you are modeled by people who took care of you by positivity, it's easier for you. And if there are parang less untoward incidences during your younger years, that's more easy. Mas madali maging positive. But for those who have had those and wala masyadong modeling in terms of positivity, mas mahirap sa kanila. Sakit. But it does not mean that it's impossible. Sakit bang pagiging negative? Wala pa siya sa disorder, pero it's one of
probable symptoms. Aha. Pero hindi natin masasabi na sakit siya. Because it leads to depression. Yes, it leads to a number of things Yes. which are not healthy. Aha. So it's something that ito kasi yung something na pwedeng magawa mismo ng tao. Pero yung pagiging positive naman kung minsan pwede mong sabihin can lead also to something unhealthy kasi Yes. pwedeng sabihin, bakit siya tawa ng tawa? Baka baliw naman yun. So yun nga yung limit, no? Yun yung mga boundaries. So, Yung extreme. yung beyond na rin talaga of reality. So hindi na rin siya healthy. Go ahead. Well, para lang sa akin, I think dapat mas lamang ang positivity sa sistema mo. But it's also good, well, this is just for me I think it's also good that sometimes you put some negativity to it. Lalo na kapag Balance. Oo, mabalance siya. At saka, you know the risks rin and what to expect nga. At hindi ka naman sobrang magulat kung sakaling hindi mo ma-achieve kung ano man yung gusto mo talagang makuha in the end, di ba? Definitely, striking a balance and knowing your limits, knowing what's real, knowing all of these things, but these things will not pull you down, will not stop you from doing what you need to do because, yun nga, natatakot ka, ganun. So, wag na lang dyan, hindi na lang yan kasi pangit yan, ganun. So, kung hindi lang siya nag-i-impede ng mga activities that you need to do, then that's something that's healthier. Okay, Joanne, paano ka mako-contact ng ating mga nanonood at gustong ikonsulta ka? Yeah, you can call me at 0917-812-0614 or email me at joantrina@yahoo.com. I have my clinic at Quezon City also. Okay, maraming salamat, Joanne, Javier, sa ating konsulta. Anything under the sun. Okay, kamusta dyan sa mga nasa kusina? It's time now para sa ating What's for Breakfast? Sino ang ating kasamang chef for this morning? Yes, sorry na gusto kong ipakilala sa'yo si Chef Gina. Hi, Chef! Good morning! Ayan. Napaka-healthy ng ating breakfast for today. Diba? Ano nga ba yung breakfast natin, Chef Gina, for today? Meron tayong squash bar. Ayan, squash bar. Alam nyo ba ang squash sa Tagalog ay kalabasa, pero ang scientific name pala niyan ay cucurbita. Kukurbita. Oo, scientific name ng squash yan. Pampalinaw ng mata. That's right. So itong squash bar na ito, ano ba yung mga ingredients na kailangan natin gamitin para mabuo natin itong squash bar na ito? Meron tayong half cup butter, half teaspoon ng salt, and 1/4 cup sugar, 1 and 1/2 cup all-purpose flour. Madali lang bang gawin ito? Madali lang po siyang gawin. Imamas lang natin yung kalabasa, then lagyan natin ng condensed milk, then 1 can ng evaporated milk. So papakita na natin yung mga procedures natin. Yes, Chef. Ngayon, gagawa tayo ng crush. So, lalagay natin yung flour, butter, then konting salt, sugar. Yun, imamas lang natin hanggang sa haluin na lang natin at ipa-flatten natin siya. Okay. Tapos hahaluan natin ng tubig kanina, nakita ko. Tapos, ito na yung milk natin. Ayan, halo with butter. Tapos ibo-boil lang natin to ng konti. Ilang minutes natin ibo-boil to? Hanggang ma-melt lang yung butter? Hanggang ma-melt lang yung butter. Okay. Then, lagay natin ng squash. Tapos, hahalu-haluin lang natin. Tapos, cornstarch. Halo lang. Para medyo malapot. Para medyo malapot Okay. Kasi pwede ang flour instead of cornstarch. Mas maganda kasi ang cornstarch kasi mas creamy yung dating niya. Oo, matigas kasi kapag flour na yung ginamit natin. Ayan. Tapos ilalagay natin sa pan. Okay. So ito yung oven ba natin to, Chef? Yes, i-oven natin siya. Bibake natin siya for 30 minutes. 30 minutes lang. Top with cheese. Ayan, para medyo mas masarap pa siya yung ating At saka squash. condensed milk. Condensed milk. Naku, Pampatamis. Yes. Ayan. So pag ating in-oven for how many minutes again? 30 minutes. 30 minutes at yan ang ating Squash bars. Ayan, napakasarap naman. Pero Rina, napapansin ko, meron pang mga ibang nila si Chef Gina for us. Ano ba itong mga to, Chef? Meron tayong bacon na meron siyang caramel na langka with sarap caramel. latik. Latik. Yes. Okay. At meron din tayong
cheesy and creamy fettuccine with meatballs. Aba, lahat na yun Oo. With garnish on top. Sabi sa akin ni Chef kanina, dun sa mga hindi daw mahilig sa gulay, katulad ni Monica, pwede pa rin daw niyang kainin tong squash bar na to kasi hindi mo daw malalasahan. Kaya kailangan si Monica... Ano ba yung squash bar dito? Ito kuya. Ayan, kuya. Kailangan patikimin si Monica. Para malaman natin kung ano totoo. Kailangan patikimin si Ano Monica. daw Umatend ako ng kasal mo. Yan, naman ako, Chef. malalasahan yan. Kainin ko to, Chef. Sarap, Chef. At mararamdaman mo daw na hindi yan talaga. Parang hindi gulay, parang hindi squash Hindi daw yung masyado, lasa niya. okay. Kasi may Parang condensed hindi milk na gulay. tsaka may cheese pa. Parang hindi gulay. Ba't parang ba't ibabaw ang kinakain mo? Kagatin mo yun. May Kagatin mo na malaki yung para Gusto mo maubos mo. malasahan mo. Hindi nga. Hindi lasa yung gulay. Hindi siya lasang gulay. Parang siyang Caramel bar Parang ganun at yung- kasaba. Oo, parang kasaba. Yes. Tama ba, Chef? Yes. Ayan. Masarap po yan. Kanina niluluto pa lang sabi niya kanina sa Di ba siya kung sanay na ginagawa siya, Chef, na dessert. So at least, di ba, nagawa mo Healthy siya na dessert. kakaiba at makakain ng mga kids. So, good job. Chef, saan pa nila kaya pwedeng makontak? Pwede nila akong tinakbo. tawagan sa aking cellphone number 0921-6477-592 or sa aking Facebook account Gina Ibido Dalumpinis. Ayan, maraming salamat, Chef. Thank you. Okay, it's eating time. Pero si Angela, alam ko may sinundo siya sa labas Okay. Oo, wait lang. Let me see. Thank you, Chef. Hello! Sinundo ko, of course, Hi. si Sir Mon. Good morning, Ito ka, kuya. Hi, Sir Mon. Good morning. Ito ka sa kabila. Good morning. Yan. Morning. Ayun po kasi. Okay. Yan. Of course, our Wednesday is not complete pag wala ang ating kasama sa PhilHealth. And this time nga, makakasama natin si Sir Mon Acoba, ang head ng Public Affairs NCR. Yes. Good morning. Good morning, Angela. Welcome back po. Okay, so meron tayong mga katanungan patungkol nga po sa PhilHealth. Mula po muna ito via Skype. Ito, Sir Mon, kay Romeo Okay. Santiago, 57 years old, sa may pinagbuhatan, Pasig City. Mang Romeo, good morning po. Good morning po kay Kuya Daniel at sa lahat niya sa studio. Magandang umaga po. Opo, Mang Romeo, ikonsulta niyo na ho. Gusto ko lang pong itanong kasi meron pong akong pinsan na senior citizen na babae. Dinadialysis po siya 2 times a week. Ngayon po, gusto ko lang po malaman, ilang months po ba kino-cover ng PhilHealth kung kagaya niyang senior citizen? Kasi po kung minsan, kinakapos sila na lumalapit sa akin para humihingi rin ng tulong dahil wala na raw silang sa PhilHealth. Kanya gusto ko pong malaman, ilang buwan po ba talaga sa isang taon na kino-cover ng PhilHealth siyang kagaya niya? Okay. Romeo, salamat sa tanong, no? Para sa inyong kaalaman, unang-una hindi buwan yung binibilang natin, no? When it comes to dialysis, pero yung number of sessions ng dialysis. Last year, from 45 sessions, covered na po ng PhilHealth ay 90 sessions. So, per calendar year yun, 90 sessions. So, 2,400 pesos ang package rate per session sa dialysis. So, alimbawang 2 times a week, so covered niya ay mga 8 times a month yun lumalabas. Pag meron kang 90 sessions, more or less, 11, actually, 12 months ay covered na po ng PhilHealth. Okay, Mr. Mang Romeo. Romeo, nasagot na po yung iyong katanungan. Opo, kasi kanya ko lang tinanong, baka kasi ako mamaya. Sa amin po, lalo sa akin po kasi lumalapit siya pag humingi ng tulong kasi 2,003 daw po per session, 2 times a week. Sa kagaya ko, medyo mabigat yung 4,006 weekly. Kanya natanong ko na baka mamaya mali sila ng pagkukuwenta sa ano. So, actually, covered na siya ng PhilHealth kasi 2,400 yung sa PhilHealth, 2,300 yung sinisingil. So, covered na siya dapat ng PhilHealth. Wala na dapat binabayaran. Or 90 sessions sa isang taon. Opo. Okay. Okay. Maraming
Maraming salamat po at naliwala ka po. Alright, maraming salamat din po sa inyo, Mang Romeo Santiago, mula po siya sa Pinagbuhatan, Pasig City. This time around, Sir Mon, via Facebook page naman po yung magtatanong. Siya po ay si General Sopiao Sarita ng Davao City. Ang kanya pong katanungan ay gusto ko lang po maklarify sino po ba ang dapat kumuha o mag-apply para sa PhilHealth ng isang kasambahay. Ang amo po ba o ang kasambahay po mismo? Salamat po. Yung of course yung amo. Employer. Oo, yung amo kasi siya yung yung employer ng kanyang kasambahay. So dapat inaasikaso niya yung kasambahay po. So ayusin niya po yun. Kailangan ipasok niya po yun sa PhilHealth at dapat yung yung amo mismo magbayad ng PhilHealth membership ng kasambahay. So yan Mang General Sumipaw sa Sarita. So dapat ang amo po ang magbibigay, mag-a-apply for PhilHealth. Okay. Kasama po yan dun kasi sa kontrata, di ba? Sa Kasambahay Law. Opo, sa Kasambahay Law. This time po, ang ating katanungan naman po ay magmumula sa San Pablo, Laguna. Siya po ay si Romel Marasigan. Ang kanyang katanungan, Sir Mon, good morning po. Ano-ano pa po yung mga updated na benefits na pwedeng ma-avail sa PhilHealth ng isang member na regular na nagbibigay ng contribution monthly bukod sa kapag na-hospital ng isang member ay discounted siya sa hospital bill? Yung type Z benefits natin, covered na rin natin yung mga catastrophic cases, yung mga breast cancer, prostate cancer, coronary artery bypass graft surgery, and many more na mga type Z benefits. And of course, by next year, nakatutok na tayo sa mga preventive measures natin. So yung mga free check-up and free x-ray and laboratory tests sa ating mga health centers, that will already be covered by PhilHealth. And of course, kung meron mga bagong sakit na dumarating, nandiyan na po yung PhilHealth Dynamic po kami. Meron tayong panibagong pakete para dun sa mga bagong mga... Ay, Sir Mon, tanong ko lang din po, yung sa ating, dahil magtatapos po ngayon ng taon, meron po ba tayong mga reminders sa ating mga members tungkol sa kanilang contribution? Yes, sa ating mga members, especially under the informal economy, please pay yung inyong fourth quarter payment for the year 2016 para pagpasok po noong January next year of 2017, makaka-avail na tayo ng PhilHealth benefits. And of course, dun sa ating mga members ng indigent program, yung mga members ng 4Ps, kung hindi nyo pa nakukuha yung inyong PhilHealth member data record, please visit our nearest local health insurance office. Kasi pag hindi nila makuha yung kanilang MDR, baka later on, hindi na sila isama sa PhilHealth list na members. So, dapat makuha nila para at least we know na they are really existing na doon sila. So, dapat kunin po nila para by next year, ma-recommend natin for renewal yung mga members na to under the indigent program. Tapos Sir Mon, yun din mga gusto rin mag-avail or magbayad yearly na lang, annual ng kanilang mga contribution instead of monthly. Magkano po ulit iyon? Sa halagang 2,400, you could already pay yung 1-year PhilHealth premium contribution ninyo. And we allow also every 6 months na payment, quarterly payment, and now yung monthly payment. Ayun. Anything to add po? Yeah, kung meron pa kayong katanungan, please call us sa 441-7442 or please check our website sa philhealth.com.gov.ph. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Mon Acoba, mula po sa PhilHealth. Thank you very much. And this time around, kahapon po kasi, nagkaroon ng awards night. Yan, Sir Mon, makinig ka. Yan sa ang National Customers' Choice Annual Awards. At meron nga po mga naparangalan dito sa atin sa UNTV. Unang-una po ang ating programa na Serbisyong Kasangbahay bilang Most Outstanding and Trusted Public Service Program. Congratulations sa ating mga kasama dyan sa Serbisyong Kasangbahay. And of course, kasama rin sa naparangalan ang ating Most Outstanding and Trusted Medical TV Show. Walang iba kundi ang Doctors on TV. And finally, yan ang ating isa pang awardee, ang ating Outstanding Achiever in Television and Public Service Industry. Walang iba kundi ang ating Kuya Daniel Razon. Yan. Sa katunayan po, dala natin yung ibinigay sa kanya. Ang nag-receive po niyan ay si Attorney Reggie Tonggol. At ito nga po, pakibigay natin kay Kuya. Gulat ako, laki na iginwapo ko bigla. Bigay natin kay Kuya. Ayan yung medal na ibinigay. Bumata pa ako. Tapos basahin lang po natin yung citation ng award. Yung National Customers' Choice Annual Awards 2016 Achievement Award is conferred to Mr. Daniel Razon for your significant success and accomplishments in the field of television and
Public Service. Conferred this 6th day of December 2016, Tuesday, at the Crown Plaza Manila Galleria, Ortigas Avenue Corner, Asian Development Bank Avenue, Ortigas Center, Quezon City, 1100 Philippines by the National Customers Choice Awards Council, Consumer Eye Marketing and Research, Shopbiz Magazine, Philippine Event Specialist Outreach Program, Philippine Events Specialist and Marketing Services Company Limited. Signed by Chairman, Awards Committee, President, CEO, CEMR, Director Wilfredo J. Lemke Jr. Ayan, congratulations sa ating Kuya Daniel Rason. And of course, speech. Maraming salamat po. Congratulations. Maraming salamat po sa pagkilala. Ayan. Lahat ng... Salamat po sa National People's Choice Customers Choice. Yan, Annual Awards. Yan, salamat. Maraming salamat po sa inyong pagkilala. But just the same, of course, ang ating laging sinasabi nga ay hindi naman ho tayo naghahangad ng kung anumang award na maibigay sa atin. But we are happy that we are being recognized, of course, and we're thankful na merong mga kumikilala sa atin with regard to whatever it is that we have done. And ang amin lang po ay hindi naman namin magagawa ito without God's help. Kaya laging sinasabi nga namin na ang karangalan po ay sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng mabuting pagkakataon para makapagserbisyo, makagawa ng ating maliit na bahagi. And we're praying na sana ay makapagpatuloy kami na maging maliit na kasangkapan kung anuman po ang pwedeng magawa namin on our part. And it's really an honor on our part na mapagtiyagaan kami sa maliit naming magagawa, maiko-contribute, and sa larangan ng public service and even sa broadcasting kung ano yung ating maibabahagi para sa ating mga kapwa-tao. And we will continue with or without recognition. With God's help, we will pursue our quest na marating po yung mga kababayan natin, maabot sila sa kanilang mga predicaments at ano man yung pwede pang maibahagi natin at patuloy po natin itong sinasagawa. Andiyan naman lahat yung ano natin, serbisyong kasambahay. Tuloy-tuloy naman yung Doctors on TV, which is ngayon talagang yan. Kahapon, meron akong kausap na sultan. Sabagay, i-announce din naman namin yun later on. But we were talking about how we can help yung kanilang tribe. Because one of the things na gusto nila ding magawa is yung kanilang kultura, yung parang mga pinagsimulaan nila at yung kanilang karapatan mapangalagaan. Dahil sabi nga sa akin, Sultan, alam mo, nag-aaral ako dun sa halos, kumbaga parang napakalayo, 14 hours ang nilalakad niya para lang siya makapunta sa... Kaya nga sabi ko, isipin mo samantala itong mga bata, kung minsan ngayon, pinag-aaral mo, may sasakyan, merong ayaw pa mag-aral. Yung mga tao naman na talagang gusto makakuha ng karunungan, nagpupunta ng paaralan, kahit na gano'n ang kanilang tinitiis. And sabi niya nga, pagtulungan po natin kung paano naman paabot yung iba't ibang mga lugar sa kanila. Kasi we're talking of millions din pala sa kanila. Yung mga, pati yung mga tribes nila doon. Na maraming. Kaya pinag-uusapan po namin sa paglo-launch din itong children's television. And we're happy to announce we will be launching ang atin pong isang panibagong channel, which is going to be a children's channel. Ito po ang Kids Nation channel. Kaya makikita na ninyo yan sa mapapanood na ninyo sa mga darating na hinaharap, yung para sa bata, gawa ng bata, tungkol sa bata, lahat po ng mga bagay na yan. And we will have our school on air. So ito yung tipong pagka nasa bahay yung mga nanay, ang gagawin lang nila, tayain mo lang yung anak mo, buksan mo yung TV, mapapanood mo na yung teacher, guide mo lang din yung anak mo, matututunan na nung tinuturo sa eskwela, yung tinuturo mismo sa eskwela, matututunan ng anak mo. So may module na, and we're coming up with
mga iba't ibang pamamaraan po para yung hindi nakakapag-aral na mga bata. Di ba minsan lalo na kahit na yung mga preschoolers Ngayon ang mga may benefit ng mga preschools yung mga may pera. Yes. Pero yung iba, mga wala namang mga kakayahan talaga, papasok na lang yan. Hindi na nga pinsan pinagkikinder Hindi na. Diba? Minsan Diretso na. talagang diretso na, grade 1. Pero sa pamamagitan po nitong Children's Channel ay makapagbigay din tayo ng spasyo para yung mga nasa bahay, mga nanay, after ng inyong gawaing bahay sa umaga, nakaalis na si mister, pwedeng magbukas na lang kayo ng TV, sama yung anak sa harap ng TV at gumawa ng iba-ibang modules. Hindi na kailangan pumunta pa ng eskwelahan at kayo ho ay magkakaroon na ng kaalaman at later on, we're having a tie-up with ito hong iba't ibang sangay ng ating pamahalaan para pwede na din silang magparehistro na you will be certified para kang nag-aral sa eskwelahan na nakuha mo lang yung lahat ng modules sa pamamagitan ng panonood para ka nang nag-homeschool, para ka nang nag-distance learning. So you'll have all the benefits of this program po sa television. And just help us pray na sana yung lahat ng mga pinapasimula natin may pagpatuloy. Again, thank you. National Customers Choice. Maraming salamat po sa pagkilala po ninyo. Ayan, sa mga kasama sa Doctors on TV, Serbisyong Kasambahay. Salamat po. Sa lahat ng mga kasama sa staff, mga nasa production, salamat. Sana ay magpatuloy kayo. Kung maiwan namin kayo, keep up the good work. At tuloy lang ninyo kung ano yung ating pinasimulan. Basta't, kumbaga, hindi namin alam hanggang kailan kami dito. But with God's help, hanggang meron tayong pagkakataon at buhay, tuloy lang po. Salamat po. God. Okay, puntahan muna natin ang ating mga kasama sa huntahan kay Attorney G. Jocas and kay Beth Santiago. Hi ko! Congratulations, Kuya.